Hi guys, nandito na naman po tayo sa ating inaabangang teleserye ang Hating Kapatid, at dahil nag-worry ditong si Rosel sa mga sinabi ng anak niya na napahamak itong si Chris at muntik na itong mamatay kung kahit inurong niya yung kaso at nakalabas itong si Chris. Pero nangako siya kay Rosel na hindi niya na gagambalain pa yung pamilya nito at kailangan lumayo na siya dito sa mga anak niya. At yun na nga yun ang ginawa ni Chris at pumunta ito doon sa dating lugar nila kung saan tumawag pala itong si Bill doon sa doktor at sinabi ng doktor kung saan yung address ng tatay nito, kung kaya nag-decide sila ni Tyrone na pumunta doon. Pero sa basta pa lang kung saan nakita ni Bell itong si Malo, kung kaya tinawag niya ito at ito namang si Malo, at saka nagtago itong si Malo at ang kanyang partner kung kaya hindi na nakita ni Bell pa. Pero nung nasa taas na sila Tyrone, nagulat sila bakit ang tagal umalis yung bus dahil yung inutusan pala ni Bea. Sinuulan niya yung konduktor para palitan yung gulong ng manipis para sasabog ito o madisgrasya yung bus na sinasakyan nila Tyrone. At nang nasa loob na sila ng bus, tinawagan ni Rosel itong si Tyrone at sinabi ni Tyrone na sinamahan niya itong si Belle papunta doon sa kaibigan niya dahil may problema daw at kailangan daw si Belle, kung kaya naniwala naman itong si Rosel. Pero nagulat itong si Belle bakit nagsinungaling itong kuya Tyrone niya, bakit di niya sinabi yung totoo na talagang pupunta sila doon sa lugar ng aman nila. Tanong ng doktor, tumawag sa kay Chris at yun nga sinabi niya na nasabi niya daw kay Belle kung saan na yung address ni Chris, kung kaya't worried si Chris sa mga anak niya, baka daw puntahan siya ng mga anak niya doon. At yun nga, pumunta nga sila Tyrone doon at saka si Belle. At may mangyayari sa bus na sinasakyan nila dahil sa utos ni Bea. Gusto ni Bea na makaganti kay Rosel at either pasabugin daw yung bus o lalabas na nadisgrasya ang dalawang maggambal. At ayun na nga guys, ito naman si Sinta talagang todo advice sa kay Rosel kung anong mga dapat niyang gawin at sana hindi daw siya magsisisi sa mga desisyon niya dahil yun nga, si Darius nga hindi nga niya napatawad na namatay man lang yung kapatid niya, na hindi man lang niya ito napatawad dahil kahit humingi ito ng patawad sa kapatawaran sa kanya, hindi niya ito tinatanggap. At yun na nga guys, abangan na lang ang mga susunod ng banata. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you and bye.